Ano po yung pangalan ng frat na kinabibilangan ninyo? Alpha Kappa, baby chapter. Gaano katagal na po kayong kasali sa frat? Magdadalawang taon. Ilan taon po kayo nung sumali po kayo sa frat? Turning 17. Sarili niyo po bang desisyon ng pagsali o dahil inimpluwensyahan po kayo ng iba? O hinikayat po kayo ng samahan? Sariling desisyon. Ano po ang dahilan kung bakit sumali po kayo sa frat? Ano po ang nag-udyok sa inyo? May impluensyang organisasyon sa third floor. Paano pong paraan na sinasabi niyo pong may impluwensya po sila? Kumbaga sa dami, tsaka kinikilala ng mga profesor. Hindi po ba kayo natakot o nagdalawang isip bago po kayo sumali? Hindi naman. Sino po ang unang nakaalam ng pagsali niyo po sa frat? Mga magulang. Sa pagpasok niyo po sa frat, may mga requirements po ba yung mga sasali o ano po yung dapat nilang gawin para makasali po? Meron din naman. Ano-ano po yung mga yun? Bali dadaan sa 4 na proseso, orientasyon, baptismal, services sa neophyte, tsaka proper initiation. Ano-ano po yung mga nangyayari sa mga stages po ng process po na yun? Bali yung sa orientation, doon tayo dadaan, magbibigay kami ng informasyon tungkol sa prat namin, na kung sakaling magustuhan nyo, pwede kayong tumuloy sa baptismal. Tapos yung sa baptismal naman, doon parang bibinyagan kayo as a member, na pero hindi pa kayo totally member ninyo. Bibinyagan kayo bilang maging aspiring member lang para maging neophyte. Tapos yung sa third stage yung service sa neophyte, doon nadadaan yung pagbibigay service, doon susubukan yung pakikisama, pagtitiwala, tsaka kung ano-ano pa. Sa proper initiation, doon nadadaan yung doon na yung final right, yung initiation right. Paano po sinusubok yung pakikisama ninyo? Paano po yung ginagawa? Bali, kumbaga dahil nga sa service, dadaan kasi iba't ibang mga pagsubok. Minsan may dadaan sa humiliation, mga ganun bagay. Tsaka discard sa buhay. Gaano po katagal yun bago po kayo mapunta po sa stage ng initiation na? Depende sa performance. Paano po nila sinusukat yung performance ng isang neophyte? Kapag pag nabuo na yung parang nabuo na yung lakas ng loob ng tao, doon pwede na siyang pwede na siyang pumunta doon sa sumunod ng stage. Yung parang malakas na yung loob niya, hindi na siya yung mahiyain, hindi na yung parang buong personalidad niya na yung pinapakita niya. Sabang pagtitiwala. Yung hazing po ba, gaano po katagal po yung tinatagal niyo? Bali sa amin kasi walang hazing eh. Pinalitan namin siya ng proper initiation. Bali, yun. Ano po yung proper initiation? Kumbaga, ikukumpara natin yung hazing sa proper initiation. Yung hazing, kung ganito kakapal na libro, ang proper initiation, pinaikli namin ng ganyan. Ang hazing kasi, mamatay siya. Kapag yung hazing kasi, pwede kang bali, dun po sa hazing kasi, dun pwedeng mamatay yung mga tao. Dun pwede siyang, parang, kunyari, ikaw, buong katawan mo yung tatamaan, hindi tulad mo sa proper initiation, may portion lang, na gagawin lang yun dahil sa para dahil lang maging realidad na member ka ng frat, tsaka, bali siya eh, bakit nga ba ginagawa yung proper initiation? Marami rin kasi aspeto. Ikaw ba naman matatawag mo yung sarili mong fratman kung hindi ka dumaan sa proseso ng gano'n? Tapos, ang baliyang dyan, yun nga, kultura na rin. Kaya meron gano'n. Ano po yung pinaka-dahilan kung bakit kailangan pong dumaan doon? Sa tingin niyo po? Parang kailangan yun para maging totoo, makatotohanan ng lahat. Hindi mo matatawag yung sarili mo na fratman kung hindi ka kumbaga yun eh, yung sa brotherhood, yun na lang yung nagiging connection nyo lahat. Doon kayo dumaan sa kulturang gano'n. Halimbawa ako, dumaan ako sa ganung bagay, sabay yun sa mga susunod ko, hindi na siya dadaan sa ganun. Parang magiging pangit na yun dati. Hindi siya member kung sa pagkat. Sino po yung nagdidesisyon kung ano po yung pagdadaanan niyo pong mga ritual or kung ano po yung gagawin po sa inyo? Bali meron na siya simula pa lang nung simula lang i-found yung Alpha Kappa noong 1973, meron na. So, paulit-ulit na lang po yun, Oo, yung paulit-ulit. pinagdadaanan po ng mga bagong aanin. Oo. Ano po yung pakiramdam nung nakasali na po kayo? Masaya.
Gano'n po kasaya? Bakit po? Kasi ano yan eh, nung una, magsisimula ka sa pinakamababa. Yung parang tipong nakakaya talaga kasi parang akong tanga talaga eh. Diba? Nakatakin ako, nakaputi, linis-linis, ganyan. Parang simple service, tapos makikita ka ng ibang tao. Parang di mo alam kung mamamanga sila o pinagtatawanan kanila. Sabay yun. Nung nakasali na ako, masaya. Natigil na yung mga ganun bagay. Parang ano, mararamdaman mo na talagang miyembro.